Ayan mga ka-hybrid, sa magandang araw muli. Ito yung nangyayari dito sa pag-spray ng mga ka-hybrid ng Amo Plant Growth Enhancer. Ito yung nagiging tulyapis. Ayan o, diba? Pansin mo? Ayan o, tulyapis, yung mga ipa-ipa. So pagka flowering kami nag-spray kami, medyo nakalabas na yung niya, yung parang ganito mga ka-hybrid. Yung last part ng amo nung pag-spray namin nung nakaganyan na, ayan pansin mo mga ka-hybrid yan yung magiging sanhi pagka nag-spray ka pa ng amo pagka nag-flowering na ganito. Yan, pero hindi naman lahat katulad niyan. Pero ito, tignan mo to kung gaano kadami bunga ng spray ng itong isang puno lang to mga ka-hybrid medyo malabo. Gusto ko lang makuha ko ng actual na niya. So ayan, so sumuso total ng budel niya mga ka-hybrid, nasa 400 to 500 yan mga ka-hybrid pag bibina. Magandang araw mga ka-hybrid, pati na rin dito sa Luzon, Visayas at Mindanao mga ka-hybrid. Pati na rin po sa mga sumusuporta po sa aking channel sa ibang bansa. Shoutout po sa inyo, Lakbay Farm at nagbabalik ulit sa aking YouTube channel. At kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Pa-hit na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong uploads at mga videos natin mga ka-hybrid. So ngayon araw mga ka-hybrid ay nandito ako sa aming area. Ay binisita ko to mga ka-hybrid. Ito po ay day 63 na mga ka-hybrid. So halos yung mga uhay niya ay medyo halos palabas na mga ka-hybrid. So titingnan natin ngayon yung kanyang crop standing, kung ano po ba yung resulta ng aming in-spray na 1 sachet lang na Amo Plant Growth Enhancer plus ay sinundutan namin ng 6 bags na fertilizer mga ka-hybrid. So ito ay day 63 mga ka-hybrid. Ay day 62 ay kami po ay nag-apply rito ng foliar mga ka-hybrid. Sinundatan namin ng foliar. So ano po ba yung ginamit namin na foliar mga ka-hybrid? Yun po ay yung 3GS na foliar na organic mga ka-hybrid. So mga kung paano makakaabil mga ka-hybrid ay meron po silang Facebook page. Doon kami umorder ng 3GS na foliar mga ka-hybrid. So ngayon titingnan muna natin yung performance, lahat na namin in-apply rito mga ka-hybrid. So tingnan natin ngayon yung kanyang mga butil, kung maganda ba, kasi nakabuti ba yung isang sachet lang na Amo Plant Growth Enhancer plus yung foliar na 3GS mga ka-hybrid. Ang balak-balak sana namin ay yung Crop Giant, pero dahil nga ay umorder na itong aking airpot ng 3GS sa official page ng 3GS ng foliar, ayun na po yung nakuha namin na pang spray dito mga ka-hybrid. So ngayon ay tingnan natin to ngayon mga ka-hybrid So ano pang hinihintay natin mga ka-hybrid? Samahan nyo ako at tingnan natin tong aming tanim na SL19 Super Hybrid Rice na in-apply namin ng foliar Amo 6 na bags na fertilizer mga ka-hybrid. So tara, let's go. Isang magandang araw muli mga ka-hybrid, mga ka-farmers po natin dyan. Gusto ko lang po kayong update dito sa aming tanim na SL19 Super Hybrid Rice ng SL Agritech. Ito po ay day 63 na mula lipat tanim po mga ka-hybrid. So ngayon ay makikita nyo dyan mga ka-hybrid ay talagang halos 80%, 70%, 80% labas na ang kanyang uhay mga ka-hybrid. Ito po ay dala ng aming pag-i-spray ng Amo Plant Growth Enhancer plus kami ay dito ay nag-apply ng 3GS na foliar organic mga ka-hybrid. Ay nag-apply po kami na ika day 62 mga ka-hybrid, imbes na yung Amo, 'di ba? May mga hindi dapat i-spray dapat doon sa inyong area
kaya naman yung isang sachet lang namin ang naubos sa loob ng 5 beses namin ina-apply no mga kabrid. Yun ay natapos sa ika-day 50. So kasi ang interval noon ay 10 days. So kaya 5 beses lang namin na isprayhan itong aming area, no. So ika-day 50 yun, no mga kabrid. So 10 days ang interval. Tapos ay yung ika-day 60 na ay yun, hindi na kami nag-spray dahil nga ay sakto naubos na yung aming Amo Plant Growth Enhancer dahil nga isa lang yung aming binili dahil nga napakamahal talaga nung makukonsume mo dito sa pag-i-spray lamang ng Amo Plant Growth Enhancer. Dagdag pa pagka kayo po ay nag-apply pa ng fertilizer, talagang mapapamahal po kayo rito. So kami, demo trial lang kami, isa lang yung sachet, worth of 800 lang yon sa mga nagtatanong mga ka-hybrid. At sinundutan namin ito ng foliar 3GS organic, no mga ka-hybrid. So yun, ika-day 62 yun mga ka-hybrid. Instead of Amo Plant, dahil nga wala na, dapat nga masunod yung 8 times dahil nga syempre napakamahal. So ang ginawa namin, nag-apply na lang kami ng foliar dito, no, ng 3GS. So maganda yon para dito sa ikakaano ng ating mga palay, para sa yayabong yung mga uhay niya ay talaga naman makikita nyo dyan mga ka-hybrid. Yung talagang uhay na although makikita nyo dyan may mga kulyapis kasi nga ay nagkataon nga yung timing nung pag-spray namin ng amo ay talagang sa stage na yon sa ika-day 50 kasi nga early booting stage na yun nangyari dito sa aming SL19, no mga ka-hybrid. Kaya ika-day 40 dapat, day 45 okay na yun, hanggang dun na lang dapat matatapos yung pag-spray ng amo, no. So dahil nga kung late naman tong nag-booting stage, so masusunod siguro yung 8 beses sa pag-spray mo ng amo, no. So dahil nga maaga yung pagbubuntis niya, yung ayun, hindi mo dapat, kaya nag-spray pa rin kami rito ng malapit na mag-flowering. So yun, hindi dapat doon pwede mag-apply, no. Pwede siguro yung foliar, pwede ka mag-spray doon sa flowering at pati doon sa mga milking, yun, pwede ka mag-apply ng foliar organic, no, sa mga pagkaganitong stage na mga ka-hybrid, no. So yan, update lang namin kayo dito sa aming area ay yun, 6 bags lang ang amin na gamit dito plus yung 1 sachet na amo worth of 800 at plus yung 3GS. Bali ay mag-apply kami rito ng siguro every 15 days o 10 days ang aming interval dito ngayon, no. Bali pasusundan namin ito ng, di ba, hanggang day 50 lang kami, day 62, tapos another 10 days ulit, 72 hanggang 82 days, doon po kami mag-apply ng foliar, no. So yun po yung pangsasalit namin doon sa hindi namin na-apply na amo, no mga ka-hybrid. So yan. So yun lang mga ka-hybrid, ay update ko lang po dito sa aming area, no. At sana may konti kayo nakuhang tip dito sa aming pag-apply ng abono, pag-spray ng foliar, pag-spray ng Amo Plant Growth Enhancer. So yan mga ka-hybrid. So saan po ba tayo pwede maka-order ng amo, no? So meron po akong community guide, doon po yung yung makikita yung kanilang official page ng Amo Organic. So may mga legit dan sa Lazada at sa Shopee, no. Okay din naman yon na kung makakamura kayo doon, pwede doon. Okay naman din yung kanilang product doon sa kanilang online doon sa Shopee at Lazada, no mga ka-hybrid. So yun lang, what's up mga ka-hybrid, yung update ko rito sa aming ika-day 63 nung aming tanim na super hybrid rice ay sana nabigyan ko kayo ng konting kaalaman dito sa aming tanim area. Yung aming tanim na SL19 ay yung paggamit namin ng amo, 3GS na foliar. So ito naman, tignan nyo naman yung kanyang uhay, talagang napaka hitik. Ayan po, hitik.
Ayan, sobrang kapal po ng kanyang mga uhay ng SL19 no mga ka-hybrid. So ngayon mga ka-hybrid ay susunod nating vlog ay kukuhanan natin to ng panicle length at susunod yung butil no mga ka-hybrid kung ilan yung average length at average grains per uhay no mga ka-hybrid. So stay tuned lang sa akin channel at shoutout po sa lahat ng mga sumusuporta muli sa akin channel at don't forget to subscribe, hit the notification bell para lagi kang updated sa mga bagong uploads at mga videos ko. So hanggang dito lang muna sa ngayon mga ka-hybrid at aking may share dito sa aming yan tanim na SL19 no mga ka-hybrid. So yan po, ingat po at God bless.